napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Catlab, Ospital ng Maynila. Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Catlab, 3 taon by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Ano sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at madugtungan ko lang ang buhay mo at makasama ang pamilya mo. At ngayon po yung ika-100 days ni Yorme Isko Moreno simula ng pagbalik sa Manila City Hall. So ito po yung paglatag ng mga pangarap at mga bagong plano na rin para sa Manila. At ngayon naman dito sa part na to, dito makikita mo kung gaano ka halaga para kay Yorme ang buhay ng isang tao. Kahit gumastos siya ng milyon para lang mabuhay at may dugtong yung buhay ng isang tao para makasama ang kanyang pamilya ng mas mahabang panahon. Dito rin ibanggit ni Yorme yung mga ospital na nakatenga ng 3 taon. Ngayon hindi nagamit pero ngayon nabuksan na. Tara alamin natin. Yung sa picture, makikita niyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ng utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa marami pang utang. Gamot, nabayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbis na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry, be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang 10 bilyong commercial obligation? Sila, totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako parang umusga. Nagusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Tanungin naman natin, Yorme, baka naman yan eh, kapritsyo mo lang. Yang ginastos mo na 15 billion sa pandemya. Tingnan niyo po. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak mo, 3 taon na hindi pa tapos. E samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Catlab, Ospital ng Maynila. Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Catlab, 3 taon by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Ano sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at madugtungan ko lang ang buhay mo at makasama ang pamilya mo. That is our pledge. That is our commitment in delivering healthcare in the city of Manila. Pero wala. Hindi ginamit. Maraming gamit. MRI,
CT scan. Itinatago. Huwag daw gamitin, baka magasgas. Wow! Heavy. How come? I am no doctor. But I know how it feels nang mamatay ang lolo ko, kaharap ako, dahil walang dextrose. Umiyak na lang ang nanay ko. I know how it feels na ang isang bata nasa ospital, kailangan iwan siya ng nanay niya sa tabing kama kasi yung nanay niya kailangan maglabada muna para may pambili ng gamot sa kanyang anak sa San Lazaro Hospital noong dekada 80. I know how it feels. I hope you won't feel the same thing. You won't experience the same thing. That is why, that is my pledge and full commitment to the medical sector of the city of Manila. We are 100% going to invest whatever we can, whatever we have, na magkaroon lang ng sapat na pagkakataon, pantay na pagkakataon, ang isang mahirap at isang mayaman, pareho ang gamit sa ospital, parehong may gamot sa ospital, privado man o pampubliko. Kaya po, sa mga nanay at tatay ko, kulang pa, marami pa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa PhilHealth. Palakpakan natin ang PhilHealth. Palakpakan natin ang DOH. Unti-unti na natin makakamit para sa mga taga-Baseco. We are on track on qualifying to level 1 accreditation of Baseco or President Corazon Aquino Hospital for the people of Baseco. Sa lahat ng maraming minahal, baka barado na ang puso nyo. Kung kayo ay ma-angiogram, and this goes to the rich, to the middle class, and especially the poor, huwag na kayo magpa-angiogram sa pribadong ospital. May angiogram na ang lungsod ng Maynila. In the coming days, once we qualify with the particular numbers, we're going to conduct angioplasty. So if you are going to do angiogram at 35,000, 58,000 at 80,000 pesos sa Maynila, libre, walang bayad. And if mangyari talagang barado ang puso mo, huwag kang mag-alala. Nagtabi na ang ating Manila Health Director, Grace Padilla, ng 25 million pesos pambili ng barbula nyo. So if you're going to spend, or what you call spend, in a proper manner, spend 300,000, 500,000, or 1 million pesos para sa angioplasty ninyo, huwag na kayong tumosgas. Sa Maynila, libre ang angioplasty. Now, with our commitment to education, wala tayong pera. Yes, kayo mag-alala, makakaraos tayo. But we have to move on. We have to move fast. Because we've lost 3 years of our lives of stunted growth in the past administration. Now, why am I saying that?
Before I left as your mayor in 2022, I committed myself to pamantasan lungsod ng Maynila.